Okay, part 3, ano? Ah, Still candlestick psychology. For example, itong candlestick na to, ito, malakas to pataas. Pero what if merong resistance? Yan, tulad nito, resistance. Ang resistance natin dito is like nito, katulad nito, long dotted line pero nasa taas. So this serves a resistance. Malakas nga siya pero may resistance. Pwedeng yan ay huminto yung pag-angat niyan. Ganyan yan. Pwedeng hindi dire-diretsong umangat. Let's say this is monthly. Baba kayo sa lower time frame, makikita nyo sa lower time frame, pwedeng yan ay hihinto dyan at magsa-sideways. Pwedeng dumiretso o pwedeng bumaba. And if ito naman, very candlestick, very strong ito. Pero what if merong support ito? Itong line na to, it deserves support. Pwedeng uminto yan. Pag tingin mo sa lower time frame, tingnan mo, merong consolidation. Pwedeng dumiretso o pwede rin namang mag-bounce. Yun yung mga possible. So, kung halimbawa ganyan kalakas, ganyan kalakas yung candlestick, tapos nasa resistance, tapos biglang may lumabas na ganito. Yan. Yan. So, sabi na, inverted hammer. Pero inverted hammer above the resistance, the resistance becomes the support. So, hindi siya valid na inverted hammer na pwedeng sign of reversal. Para maging valid yan na inverted hammer or a sign of reversal, pwede ganyan. The body should be below the resistance. Ito ganun din. If this bearish candlestick na very strong, pero may lumabas na susunod na ganito at yung katawan niya nandyan sa ilalim, yan. This is not a valid inverted hammer, ano? Ako kasi, di ko tinatandaan talaga yung one. So, the important thing is the body should not be below the line or, kasi pag nandyan yan, it becomes a resistance. To become a valid inverted hammer, lagay mo dyan sa taas. Yan. The body should be above this line. So, the lines now become support. Ito naman, ayan siya. Yung iba tawag dito shooting star. So, ulitin ko, pag nandun siya, hindi siya valid shooting star. Ayan. Mas maganda, wag nyong masyadong tandaan yung mga names. Yun nga lang, pag may mga names kasi, pag nag-uusap, madaling, ganun pala yung ibig sabihin. So, again, what if yung candlestick ito na naman yung lumabas, pero ang sumunod ganito. Yan. If the body is above the resistance, this is not considered a hanging man. Yan. Then, nandito yung wick sa baba. Para maging considered valid hanging man to, dito sa baba. The body should be below the resistance. Ito ganun din. For this to become a valid hammer, dapat yung katawan niya nasa dito. Tapos yung buntot niyan nasa baba. Yan. Pero kung yung katawan niya nandito sa ilalim, hindi siya valid na hammer. Yan. Dapat siya ay nandito. And then susundan ng isang bullish engulfing, yun, malakas yun. So again, if ito na naman yung candlestick, ang lumabas ito, lumabas dito, ayan, ganyan, lumabas ganun. Ayan, lumabas ganyan, tapos, ayan, ganyan. O tapos ito, nandito, lumabas yun. Ibig sabihin, indecision. Hintay ka ng confirmation. Pwedeng ang confirmation niya, another bullish engulfing sa susunod. Pero kung ang lalabas is katulad niya, meron na naman dumating, lumabas, ito na naman, ganyan. So, wait ka lang. Ibig sabihin, indecision pa rin. Katulad nung nangyari dito, daily basis, di ba? Daily basis. So, ilang araw, indecision candles. Although na yung wick niya nasa ilalim, pero hindi mo pwedeng sabihin na tataas ito o babagsak ito. You have to wait kung anong gagawin. Katulad ngayon, nag-breakdown siya from this trend line. Nag-breakdown. Tapos, nag-react na naman dito. Ayan yung candlestick na bearish na malaki. Pero, since may support dito, ayun, nagre-react siya pabalik. So, yun yung ibig sabihin nito. Parang ito.
pero may support. So, nagre-react siya. May lumabas na green pabalik. Kaya lang, hindi mo makitang masyado dito. Yan. Pero pag tinignan mo yan sa lower time frame, for example, 30 minutes, ayan siya. Makikita mo may trend na nangyayari. A double bottom, a choke, and a possible pullback. At pag nag-breakout dito mamaya yan, pwede magkaroon ng break structure. So, yun yung importance of knowing how to read candlestick. So, kailangan yan, no? So, I hope na may napulot kayo today sa ating lessons, and next time, we will talk about more about candlestick kasi ito yung pagbungad pa lang ng chart, ano makikita mo? Candlestick. Tapos, hindi mo na interpret yung candlestick. Ang nilalagay mo, pull-up indicator yung chart mo. Eh, yung indicator naman is a derivative. Ano ba yung derivative, mate? Derivative, ibig sabihin, nanggaling yan sa mga candlestick price actions, ganun. So, instead na pag-aralan mo indicator kagad, better, pag-aralan mo muna yung candlestick. Baka nga, pag nakuha mo na yung candlestick, hindi mo na kailangan ng maraming indicator eh. Yan. Kasi pag maraming indicator yung chart, nakakalito. Yan. So, ayan. Okay. Thank you very much.